Noong araw na yon, hindi ko rin alam kung bakit ko ginawa yon. Matagal akong nag-alangan sa harap ng drawer ng aking mga damit panloob hanggang sa nagpasya akong magbihis nang walang suot na kahit ano sa ilalim. Hindi ko alam noon kung ano ang magiging kahihinatnan ng pinili kong iyon. Isang maulan na araw noon, kaming dalawa lang ni Chairman Manuel ang nasa bahay. Habang nag-aayos ako ng mga libro sa kanyang library, tumaas ng bahagya ang laylayan ng aking palda at napansin niya ito. Elena, parang iba ka ngayon. Mahirap magpigil kapag ganito tayo kalapit. Dahan-dahang nagsimula ang aming unang halik. Hindi ako tumanggi. Ito rin ang gusto ko. Sa sofa ng kanyang library, lalo kaming naging malapit sa isa't isa. Ayos lang ba na ganito lang tayo? Oo, dahan-dahan lang. Sa isang tahimik na hapon kung saan tanging patak ng ulan, ang maririnig nagsimula ang espesyal na oras naming dalawa. Kamusta? Ako po si Elena Santos. Ngayong taon ako ay 53 anyos na. Gusto kong lakasan ang aking loob na ibahagi sa inyo ang aking kwento. Kung iisipin ko ngayon, para talagang teleserye ang naging buhay ko. Ang ama ko ay ang chairman noon ng Santos Group, isa sa pinakamalaking kumpanya sa bansa. Lumaki ako na hindi nakakaranas ng kakulangan. Nag-aral ako sa mga eksklusibong paaralan at nakapag-aral pa sa ibang bansa. Ngunit noong ako'y 20 anyos biglang bumagsak ang kumpanya ng ama ko. Nang tumama ang Asian Financial Crisis, tuluyang nalugi ang aming pamilya. Mula noon, nagbago ang takbo ng buhay ko. Nagmadali akong magpakasal, ngunit maging ang asawa ko ay nalugi rin sa negosyo at nagloko pa, kaya nauwi kami sa hiwalayan. Ngayon, mag-isa kong itinataguyod ang aking 21 anyos na anak na babae. Talagang hirap na hirap kami sa buhay. Noong nakaraang taglamig pakiramdam ko ay wala na kaming pag-asa. 2 buwan na akong huli sa pagbayad ng matrikula ng anak ko sa kolehiyo at hindi na rin kami makabayad ng upa sa bahay. Isinanla ko na ang huling natitirang gintong singsing ng aking ina, pero ilang libong piso lang ang nakuha ko kapalit nito. Nang tingnan ko ang laman ng aking ATM, wala pa itong 1,000 piso. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, nakakita ako ng ad sa internet na naghahanap ng kasambahay. Naghahanap ng kasambahay para sa tahanan ni Chairman Manuel de la Cruz ng De La Cruz Holdings. Sahod, 50,000 kada buwan. Noong una nag-alinlangan ako. Dati akong nakatira sa ganitong klase ng bahay at ngayong magtatrabaho ako bilang katulong, talagang nakakalungkot isipin. Pero nang maisip ko ang aking anak, kailangan kong lunukin ang aking pride. Kaya't naglakas loob akong pumunta para sa interview. Ang bahay ay matatagpuan sa isang eksklusibong subdivision sa Forbes Park, Makati. Matagal akong nakatayo sa harap ng gate. Ang laki ng mansyon ay katulad ng tinitirhan namin noon. Bigla kong naalala ang sarili ko noong 20 anyos ako nagpa-party sa ganitong kalaking bahay at namumuhay ng marangya. Ngayon magtatrabaho ako dito bilang katulong. Talagang mapaglaro ang tadhana. Nanginginig ang kamay kong pinindot ang doorbell. Magandang araw po. Ako po si Elena Santos, nandito para sa interview bilang kasambahay. Maya-maya pa isang malalim at kagalang-galang na boses ang sumagot. Sige, tuloy ka. Bukas ang gate. Pagdaan ko sa hardin patungo sa main door, napansin kong napakalinis at elegante ng paligid. Hindi ito magarbo pero ramdam mo ang pagkaklase. Pagbukas ko ng pinto, sinalubong ako ng isang lalaking nasa edad 6 na maayos. Ang pananamit at kagalang-galang tingnan. Napakaganda ng una kong impression sa kanya. Mabait ang kanyang aura, ngunit may dignidad. Magandang araw, ako si Manuel de la Cruz. Sa sandaling yon kumabog ng malakas ang dibdib ko. Parang pamilyar ang mukha niya, tila nakita ko na siya dati. Naupo kami sa sala para sa maikling interview. May karanasan ka na ba bilang kasambahay? Kinabahan ako. Hindi pa ako namamasukan bilang katulong kahit kailan. Pero sa sitwasyon ko ngayon, kailangan kong magsinungaling. Opo, ilang taon na po akong nagtatrabaho sa mga pribadong pamilya. Marunong po akong magluto, maglinis at maglaba. Ang totoo, ang alam ko lang sa pagluluto ay ang natutunan ko sa 10 taon kong pagsasama ng asawa ko. At ang paglilinis ay natutunan ko lang
dahil napilitan akong gawin ito noong naghihirap na ako. Pero wala akong ibang choice. Pinagmasdan ako ng mabuti ni Chairman Manuel at sinabi, hindi ko maipaliwanag, pero iba ang dating mo kumpara sa iba. Mukha kang disente at edukada. Lalo akong kinabahan sa sinabi niya. Nag-alala ako na baka nahalata niyang nagsisinungaling ako. Sige, magsimula ka na bukas. Ang sahod mo ay 50,000 at day off mo kapag linggo. Laking pasasalamat ko. Ganoon nagsimula ang buhay ko bilang kasambahay sa bahay ni Chairman Manuel. Habang pauwi tinawagan ko ang anak ko. Tuwang-tuwa siya nang malaman niyang may trabaho na ako. 1 buwan na ang nakalipas mula nang magsimula ako. Araw-araw 6:00 ng umaga ang pasok ko at hanggang 9:00 ng gabi ang trabaho. Noong una, sobrang hirap. Mahigit 20 taon akong hindi gumagawa ng ganitong kabigat na trabaho. Naging magaspang ang mga kamay ko at sumakit ang likod ko. Pero nang makita ko nang malapitan ang pamumuhay ni Chairman Manuel, nagulat ako. Ibang-iba ito sa iniisip kong buhay ng mayayaman. Gumigising siya ng eksaktong 6:30 ng umaga. Nag-ehersisyo ng kaunti at masusing nagbabasa ng dyaryo. Napakasimple rin ang kanyang almusal, pandesal, itlog at kape lang. Hindi ko akalain na ang isang taong ganito katagumpay ay namumuhay ng ganito kasimple. Sa tuwing naglilinis ako ng kanyang library, humahanga ako. Halos walang mamahaling antik o palamuti, sa halip ay puno ito ng mga libro tungkol sa negosyo at kasaysayan. Base sa mga titulo ng libro, halatang mahilig siyang mag-aral. Naisip ko, ang taong ito ay talagang nagtagumpay dahil sa sarili niyang kakayahan. Napapansin ko ring madalas akong pinagmamasdan ni Chairman Manuel. Madalas siyang tumingin na parang sinasabing iba ako sa ibang mga kasambahay. Isang araw nagkamali ako. Habang inaayos ko ang mga tasa para sa bisita, wala sa loob kong nasabi, ang ganda ng pattern na ito, Wedgwood mula sa England. Nagulat si Chairman Manuel at tumingin sa akin. Paano mo nalaman ang brand na yan? Nabigla ako at mabilis na nagdahilan. Napanood ko lang po sa TV dati. Pero sa mapanuring tingin ni Chairman, pakiramdam ko ay naghinala siya. Mula noon, naging mas maingat ako. Ngunit hindi ko maipaliwanag. Unti-unting napapadalas ang pagtingin ko kay Chairman Manuel. Noong una, respeto lang bilang amo. Pero unti-unting nagkakaroon ako ng interes sa kanya bilang isang lalaki. Gustong-gusto ko ang kanyang pagiging tapat at mapagkumbaba. At may kakaibang pamilyar na pakiramdam. Parang nakita ko na siya dati. Nang dumating ang tag-ulan, nagkasakit si Chairman Manuel. Maaga siyang umuwi nung araw na yon at nakahiga sa sofa habang umuubo. Namumula ang kanyang mukha at mukhang nilalagnat. Nang makita ko siya, nakaramdam ako ng awa. Sir, ayos lang po ba kayo? Mas mabuti po sigurong magpa-ospital kayo. Kumaway lang si Chairman Manuel. Ayos lang ako. Simpleng trangkaso lang ito. Pero hindi ko siya matiis. Pumunta ako sa botika para bumili ng gamot sa lagnat at nagluto ako ng arroz caldo sa kusina. Ginawa ko ito sa paraang itinuro ng nanay ko noong bata pa ako kapag nagkakasakit ako. Pinakuluan ko ng matagalang manok, tinanggal ang sobrang mantika at nilagyan ng luya at kasubha para lumasa. Sa huli, nilagyan ko ito ng kaunting bawang at hiniwang itlog. Matagal na akong hindi nakakapagluto ng arroz caldo, pero hindi ko nakalimutan ang turo ni inay. Dinala ko ang lugaw sa kanya. Kumain po muna kayo, sir. Ito po ang pinakamainam sa may sakit. Tumikim si Chairman Manuel ng isang kutsara at nagulat. Ang lasang ito. Matagal ko na itong hindi natitikman. Ganitong-ganito ang luto ng nanay ko noong bata pa ako. Napansin kong nangilid ang luha sa kanyang mga mata. Paano mo nagawang ganito kasarap ito? Gumaan ang loob ko. Turo po ito ng nanay ko. Sabi niya ito daw ang pinakamagandang kainin kapag may sakit. Sa totoo lang, ang nanay ko, kahit asawa ng chairman ng Santos Group, ay mahilig magluto at napakalambing. Naaalala ko pa nung ipinagluluto niya ako ng lugaw tuwing may sakit ako. Pagkaubos ni chairman ng lugaw, nagsalita siya. Maraming salamat. Hindi ko na maalala kung kailan ako huling inalagaan ng ganito. Mula noon, mas lalo kong binigyang pansin si Chairman Manuel.
Naaawa ako kapag nakikita ko siyang nagtatrabaho sa library hanggang hating gabi. Kaya naman dinadalhan ko siya ng mainit na tsaa tuwing gabi. Masama po sa katawan ng magpuyat sa trabaho. Parang unti-unti ring nagbubukas ng loob sa akin si Chairman Manuel. Salamat sa pag-aasikaso mo. Malaking bagay ito sa akin. Minsan nagkukwento rin siya ng mga personal na bagay. Mula nang mawala ang asawa ko, naging napakatahimik ng bahay na ito. Nakita ko ang lungkot sa mga mata niya. Kahit matagumpay siya ang pag-iisa niya, ay katulad ng sitwasyon ko. Isang gabi nakita kong umiinom ng alak si Chairman Manuel nang mag-isa sa library. Bihira siyang uminom, pero mukhang malungkot siya noong gabing iyon. Dinalhan ko siya ng tsaa. Sir, magtsaa muna kayo. Masama sa sikmura ang uminom ng walang laman ang tiyan. Bumuntong hininga siya nang makita ako. Salamat. Ewan ko ba marami lang akong naalala ngayong gabi. Dahan-dahan siyang nagkwento. May nangyaring napakabigat 28 taon na ang nakakaraan. Kumabog ang dibdib ko pero tahimik lang akong nakinig. Biglang nalugi ang kumpanyang pinapasukan ko noon. Napakabait ng amo namin. Humina ang boses ni Chairman. Tunay siyang kagalang-galang. Tinuring niyang pamilya ang mga empleyado at hindi niya diniskrimina ang tulad ko na galing sa mahirap na pamilya. Nagsimulang mamuo ang luha sa aking mga mata. Hindi ko makalimutan kung gaano siya nasaktan nang bumagsak ang kumpanya at kung paano siya humingi ng tawad sa lahat ng empleyado. Tumigil sandali si Chairman bago nagpatuloy, dahil sa kanya kaya ako naririto ngayon. Kaya minsan, napapabalik tanaw ako. Dahan-dahan din akong nagsalita. May panahon din po noon na napakasaya ng buhay ko. Tumingala si Chairman at tumingin sa akin. Anong klaseng panahon yon? Kahit po hirap na hirap ako ngayon, may panahon na talagang masaya ako. Hindi ko pwedeng sabihin ang mga detalye pero gusto kong iparamdam ang nararamdaman ko. Talagang hindi natin masabi ang buhay. Minsan nasa itaas, minsan nasa ibaba. Tumango si Chairman. Tama ka, madalas ko ring naiisip yan. Noong gabing iyon mahigit 1 oras kaming nagkwentuhan. Hindi kami nagbigay ng mga partikular na detalye tungkol sa aming nakaraan. Pero nagbahagi kami ng mga saloobin mula sa puso. Napakahalaga ng oras na yon para sa akin. Matagal na panahon na simula noong huli akong nagkaroon ng totoong kausap. Lumipas ang ilang buwan at nagsimula akong makaramdam ng kakaiba. Tuwing nakikita ko si Chairman Manuel, bumibilis ang tibok ng puso ko. Akala ko noong una ay paghanga lang sa amo, pero napagtanto kong higit pa roon. Kapag tumatawa siya, gumagaan ang pakiramdam ko. Kapag pagod siya, mas naaawa ako. Hindi na ito simpleng damdamin para sa isang amo. Mali ito, sabi ko sa sarili ko. Katulong lang ako at siya ang amo ko. Gabi-gabi hindi ako makatulog sa kaiisip. Halos 10 taon ang agwat ng edad namin at langit at lupa ang agwat ng aming estado sa buhay. Pero nakakapagtaka parang nag-iiba na rin ang pakikitungo ni Chairman sa akin. Mas madalas na siyang makipag-usap at laging pinupuri ang luto ko. Ang sarap ng hapunan ngayon. Napakahusay mo talagang magluto, Elena. Namumula ang mukha ko sa tuwing sinasabi niya iyon. Simpleng papuri lang pero parang mahal kita ang dating sa akin. Isang araw sinabi niya, Elena, iba ka talaga sa ibang mga babae. May class ka at may pinag-aralan. Kinabahan ako noon. Baka may nararamdaman na rin siya sa akin, pero hindi ako pwedeng maunang magpakita ng motibo. Kapag tinanggihan niya ako, mawawalan ako ng trabaho. Kaya sinubukan kong magpigil, pero ang hirap itago ng nararamdaman. Ang araw na yon, hindi ko alam kung bakit. Isang tahimik na umaga puno ng pangungulila. Sa harap ng drawer nagpasya akong hindi magsuot ng panloob sa ilalim ng aking damit. Buong araw na umuulan at kaming dalawa lang ni Chairman sa bahay. Sinabi kong maglilinis ako ng library. Isinara niya ang kanyang libro, tumingin sa akin at ngumiti. Sige, tulungan na kita. Tumango ako at sabay kaming nag-ayos ng mga libro. Nang abutin ko ang libro sa mataas na istante, bahagyang umangat ang aking palda. Naramdaman ko ang kamay ni Chairman na dumaplis sa aking hita mula sa likuran. Tumigil ang lahat. Narinig ko ang pagpigil niya ng hininga. Alam kong may napansin siya.
Nabalot kami ng katahimikan bago siya nagsalita. Elena, parang iba ka ngayon. Mahirap magpigil kapag ganito tayo kalapit. Hindi ako sumagot. Pero ang buong katawan ko ay sumasang-ayon sa sinabi niya. Dahan-dahang humawak ang kanyang kamay sa aking bewang. Wala na akong ibang maisip. Hirap na ako. Dumampi ang kanyang labi sa aking pisngi. Naramdaman namin ang init ng bawat isa. Pero bigla siyang lumayo parang natauhan. Patawad, sumobra ako. Atras sana siya pero hinawakan ko ang kamay niya. Hindi po, gusto ko rin ito. Nakita ko ang gulat sa mga mata niya na hinaluan ng matagal na niyang itinatagong lungkot at pagnanasa. Hindi ako umiwas ng tingin at muli kaming naghalikan, mas mabagal, mas malalim. Naupo kami sa sofa ng library magkaharap at dahan-dahang naglalapit. Ayos lang ba na ganito lang tayo? Oo, dahan-dahan lang. Sa sandaling iyon, nagkaintindihan ang aming mga puso nang walang salita. Ang ingay ng mundo ay natabunan ng patak ng ulan at tanging init namin ang pumuno sa kwarto. Habang pauwi paulit-ulit kong inaalala ang nangyari. Masaya ako pero kinakabahan. 1 linggo matapos ang pangyayaring yon, may nagbago sa aming dalawa. Sa panlabas amo at katulong pa rin kami, pero tuwing magkakatinginan kami, naaalala namin ang gabing iyon. Isang gabi maagang umuwi si chairman. Maaga kayo ngayon, sir. Bati ko. Tumingin siya sa akin ng seryoso. Gusto kitang makausap, Elena. Naupo kami sa sala, pero tinititigan niya ako ng maigi. Elena, nagkita na ba tayo dati? Kumabog ang dibdib ko. Hindi po. Wala po akong matandaan. Bakit po? Pero nanatili ang mapanuring tingin niya. Parang nakita na kasi kita dati. Lalo na kapag tumatawa ka. Umiwas ako ng tingin. Marami naman pong magkakamukha sa mundo. Pero mula noon, parang laging may pagdududa sa mga tingin ni chairman. Parang gusto niyang may alamin pa. Ako rin naman nararamdaman ko ring pamilyar siya. Ang paraan ng pagsasalita niya, ang ugali niyang pumikit. Kapag nag-iisip parang kilala ko. Pero hindi ako sigurado. Baka nagkakamali lang ako. Hanggang sa isang araw may nasabi siyang tumatak sa isip ko. Ang chairman ng Santos Group ay talagang dakilang tao. Halos tumigil ang puso ko. Iyon ang kumpanya ng tatay ko. Paggalang lang ba yon? O talagang naaalala niya ang panahong iyon? Puno ng tanong ang isip ko. Siya kaya yung tahimik at masipag na empleyado sa kumpanya ni Papa noon, pero hindi ako pwedeng maunang magsalita. Natatakot akong masira ang kung anong meron kami ngayon kapag nalaman niya ang totoo. Patuloy kaming namuhay na may itinatagong hinala sa isa't isa habang palalim ng palalim ang aming nararamdaman. Isang gabi sinabi niya, Elena, may kakaiba sa'yo. Sigurado akong iba ka sa nakararami. Napahinga ako ng malalim. Ang sensiridad sa boses niya at ang panginginig sa tingin niya, pareho kami ng nararamdaman. Pero hindi ko pa kayang sabihin. Baka magbago ang lahat. Ngunit dumating ang katotohanan ng mas maaga kaysa sa inaasahan ko. Sabado ng hapon noon. Makikipagkita sana si chairman sa mga kaklase niya noong kolehiyo. Naglilinis ako nang biglang pumasok si chairman, hinihingal at namumula ang mukha. Elena, pwede ba tayong mag-usap sandali? Kinabahan ako sa itsura niya. Sumunod ako sa sala. Matagal siyang hindi nakapagsalita bago dahan-dahang nagwika. Nakita ko ang kaklase ko kanina. Nagtatrabaho siya sa isang investment firm. Lalo akong kinabahan. Nanginginig ang boses ni chairman. Sabi ng kaibigan ko, nabalitaan niyang hirap na daw ngayon ang anak na babae ng chairman ng Santos Group. Nanlamig ang buong katawan ko. Ito na ba yung mabubuking na ba ako? Kaya gusto kong tanungin, Elena, ano ang pangalan ng ama mo? Tinitigan niya ako ng diretsyo. Alam kong alam na niya. Hindi ako nakasagot agad. Wala na akong maitatago. Napansin niyo na rin po pala, sir. Nanginginig ang boses ko. Bumuntong hininga ng malalim si chairman. Sabi na nga ba, sa simula pa lang pamilyar ka na. Tumigil siya at nag-isip. Noong nagtatrabaho ako sa kumpanya ng ama mo, 28 taon na. Ang nakakaraan, dalaga ka pa noon. Halong lungkot, gulat at pagsisisi ang nasa boses niya. Wala na akong magagawa kundi magtapat. Opo,
Ako po si Elena, ang anak ni Don Antonio Santos ng Santos Group. At kayo po si Manuel de la Cruz na nagtrabaho sa kumpanya ni Papa. Tama po ba? Tumango si Chairman. Oo, hindi ko akalaing mangyayari ito kahit sa panaginip. Natahimik kaming dalawa. Napakalaking irony ng buhay. Ang dating amo at empleyado ngayon ay nagkabaligtad na ng sitwasyon. Elena, hindi Ma'am Elena, siguradong nahirapan ka. Nangilid ang luha ko. Sa isang iglap bumalik lahat ng hirap na pinagdaanan ko sa loob ng 2 taon. Noong una gusto ko nang mamatay. Nawala ang lahat sa isang iglap. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat, ang pagbagsak ng kumpanya ang hiwalayan at ang hirap ng buhay ngayon. Tumango lang si Chairman habang nakikinig minsay naluluha. Nakita ko kung gaano nahirapan ang ama mo noon. Humingi siya ng tawad sa aming lahat. Napakabuti niyang tao. Inuna niya kaming mga empleyado, lalo kong namiso si Papa. Namatay siya ilang taon matapos malugi ang kumpanya dahil sa sama ng loob at stress. Napangiwi si Chairman sa narinig. Patawad, sana mas nakatulong ako noon. Wala na po kayong magagawa doon. Walang may kasalanan. Tinanong ko naman siya kung paano siya nagtagumpay. Ngumiti siya ng mapait. Nawalan din ako ng direksyon noong una, pero hindi ko kinalimutan ang mga turo ng ama mo. Nagsimula ako sa maliit na negosyo hanggang sa mapalago ko ang De La Cruz Holdings. Pero hindi ko inakalang magkikita tayong muli ng ganito. Sabi ni Chairman, lalo na ang magkaroon ng ganitong damdamin. Uminit ang pakiramdam ko. Ngayong alam na namin ang totoo, mas lalong naging komplikado. Mahal ko ang lalaking dating empleyado ng tatay ko. Tadhana ba ito? Ano na po ang gagawin natin, sir? Tanong ko. Hindi ko alam. Ngayon lang ako nalagay sa ganitong sitwasyon. Ilang araw kaming naging awkward sa isa't isa. Mas naging maingat si Chairman sa pakikitungo sa akin. Elena, wag mo na akong ipo at opo. Bumalik na lang tayo sa dati. Hindi pwede. Kayo ang amo ko ngayon. Iyon ang tama. Naguguluhan kami pareho. Minsan naiisip ko, ano bang ginagawa ko mahal ko ang dating empleyado ni Papa? Pero totoo ang nararamdaman ko. Ang init at atraksyon na naramdaman ko ay totoo. Isang araw inamin niya. Elena, naguguluhan ako. Hindi ko akalaing mamahalin ko ang anak ng boss na tinitingala ko noon. Masaya ako na mahal niya ako, pero nakakaramdam din ako ng guilt. Nahihirapan din po ba kayo dahil sa akin? Hindi sa ganoon. Masyado lang mapaglaro ang tadhana. Noon tinitingala kita. Ngayon, ano naman kung ngayon ang nakaraan ay nakaraan na? Sabi ko ng tapat. Mahal ko ang Manuel de la Cruz na nasa harap ko ngayon. Hindi mahalaga ang noon. Pero hindi ganon kadali ang realidad. Paano kung malaman ng iba, lalo na ng mga anak niya, dumating ang kinatatakutan ko 1 linggo. Biglang dumating ang panganay na anak ni Chairman si Javier. Naglilinis ako nang titigan ako ni Javier. Ano nga ulit pangalan mo manang? Si Elena Santos siya. Bakit? Sagot ni Chairman. Nagbago ang mukha ni Javier. Kayo ba yung anak ni Don Antonio Santos ng Santos Group? Nanigas ako. Nagulat din si Chairman. Papa, totoo ba siya ang anak ng may-ari ng Santos Group? Tumaas ang boses ni Javier. Tumango na lang ako dahil wala akong masabi. Papa, anong nangyayari dito? Ginawa niyong katulong ang anak ng naluging tycoon. Galit na sabi ni Javier. At wag mong sabihing may namamagitan sa inyo. Javier, wag kang magsalita ng ganyan. Si Elena ang babaeng kinikilala ko, sabi ni Chairman. Papa, nakikipagrelasyon kayo sa katulong nakakahiya. Sobrang sakit ng mga salita niya pero naiintindihan ko siya. Javier, wag mong bastusin si Elena, sigaw ni Chairman. Papa, gumising ka nga. Ilang taon pa lang patay si Mama, tapos papatol ka sa katulong. Hindi ko na kinaya. Patawad po. Aalis na po ako. Pinigilan ako ni Chairman, pero tumakbo na ako palabas. Umuwi akong umiiyak. Alam kong darating ito, pero masakit pa rin. Naging magulo ang sumunod na mga linggo. Nag-away ang mag-ama. Pati ang pangalawang anak na si Grace ay nagalit din. Papa, nakakadismaya ka. Pinapatulan mo yung anak ng naluging mayaman na kumakapit na lang sa'yo. Kumalat din ang chismis sa mga kakilala ni Chairman. Anak ng Santos Group, kumakapit sa dating empleyado ng tatay niya. Wala na bang delikadesa? Sobra akong nasaktan. Naisip kong sumuko na lang.
Para hindi na mahirapan si chairman, sinabi ko ito sa kanya. Sir, mas mabuti sigurong umalis na ako. Nasisira ang pamilya niyo nang dahil sa akin. Hinawakan niya ang kamay ko. Huwag mong isipin yan. Ako ang bahala. Pero kailangan nating harapin ang realidad. Magkaiba na ang mundo natin. Imposible ito. Nalungkot si chairman pero desidido na ako. Nagsimula akong maghanap ng ibang trabaho. Pero tila sumusuko na rin si chairman para sa kapakanan ko. Elena, kung may makilala kang mas karapat dapat piliin mo siya. Ayokong nahihirapan ka dahil sa akin. Nasaktan ako. Bakit niyo sinasabi yan? Ayokong nakikita kang nasasaktan. Pinag-isipan ko ito ng mabuti. Dapat ba akong sumuko? Kung tunay ang pag-ibig, hindi ba dapat ipaglaban ito? Pero ang taas ng pader, lipunan mga anak, ang nakaraan. Sa huli nagdesisyon akong magpaalam. Nagsusulat ako ng resignation letter nang kumatok si chairman. Elena, mag-usap tayo. Seryoso ang mukha niya. Hinawakan niya ang kamay ko ng mahigpit. Nagdesisyon na ako. Kahit anong sabihin ng iba, kahit tumutol ang mga anak ko, hindi kita susukuan. Naluha ako. Pero sir, ang realidad. Anong realidad? Ano bang halaga ng nakaraan? Tinitigan niya ako sa mata. Ang nasa harap ko ngayon ay si Elena Santos. Kahit ano pa ang nakaraan mo, ikaw ang mahal ko ngayon. Katulong ka man o anak ng chairman, hindi yun mahalaga. Naging emosyonal ang boses niya. Ang mahalaga ay nagmamahalan tayo. Totoo ito. Hindi ko na rin napigilan. Ako rin. Mahal ko rin kayo. Ayoko rin kayong isuko. Na-realize ko na. Sa pag-ibig walang estado sa buhay. Ang mahalaga ay ang puso natin. Mahaba ang naging usapan namin noong gabing iyon. Tungkol sa sakit ng nakaraan at pag-asa sa hinaharap. Kakayanin ba natin? Tanong ko. Oo naman. Maiintindihan din nila tayo balang araw. Ang mahalaga tayong dalawa. Simula noon, nagdesisyon kaming maging tapat sa aming nararamdaman. Mahirap noong una. Tutol pa rin ang mga anak niya at mapanghusga ang mga tao. Pero naging matatag kami. Sinabi ni chairman sa mga anak niya, si Elena ang pinili ko. Siya ang mahal ko. Maiintindihan ito ng inyong ina kung buhay pa siya. Sa kalaunan lumambot din si Javier. Lalo na nang makita niyang masaya talaga ang tatay niya. Ngayon ko lang nakitang nangumiti ulit si Papa mula nang mawala si Mama. Sabi ni Javier sa akin. Ganon din si Grace. Kayo na po ang bahala kay Papa. Sabi niya, unti-unti ring nagbago ang tingin ng ibang tao. Marami ang natuwa nang malaman nilang totoo ang aming pagmamahalan, lalo na ang mga dating kasamahan ni Chairman. Noong nakaraang taon nagpakasal kami sa isang simple ngunit masayang seremonya. Sobrang saya ng anak ko. Ngayon lang kita nakitang ganito kasaya. Ngayon kasama ko na ang aking asawa si Manuel at namumuhay kami ng payapa. Hindi man nawala ng tuluyan ang sakit ng nakaraan, nandito naman kami para sa isa't isa. Madalas sabihin ng asawa ko, mas maganda ka ngayon kaysa nung anak ka pa ng chairman 28 taon na ang nakakaraan. Sinasagot ko naman siya, mas mahalaga ang kaligayahan ngayon kaysa sa yaman ng nakaraan. Talagang nakakamangha ang tadhana. Mula sa pagiging amo at empleyado noon ngayon, ay mag-asawa na kami na may pantay na pagtingin sa isa't isa. Hindi mo talaga mahuhulaan ang buhay. Kung kailan ka nawawalan ng pag-asa doon, darating ang bagong simula. Sa mga nakikinig na dumadaan sa pagsubok, huwag kayong susuko. Laging may bagong pagkakataon ng buhay. Kailangan lang natin ng lakas ng loob. Napakaswerte ko dahil natagpuan ko ang tunay na pag-ibig sa ikalawang yugto ng aking buhay. Darating din ang pagkakataong iyon sa inyo. Hanggang dito na lang ang kwento ko. Maraming salamat sa pakikinig. Maging masaya sana kayong lahat. Kung may nakinig hanggang sa huli, please subscribe, like at mag-iwan ng komento. Salamat po.